At ito na yung unang-una. 96! Get down! 96! Ayun! Uy, bagets! Dito po tayo. Ay, pangalan po. Shireen. Ah, Shireen. 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 Hindi maaraw, may Shireen. Shireen yun. Ah, Rain. Taga saan ka, Shireen? From Toronto, Canada. Oh! You're from Canada. Nagbabakasyon ka ba dito? Opo. Gaano katagal? Pa-fly na ng 18. 18 na agad. 18. Kailan ka dumating, Shireen? 15 nung last May. Ay, matagal-tagal din. Pag ganyan na aalis ng 18, Raisa, feeling ko nasa ano yan, 21. 21? Sa tingin ko, 23. kasi wait ka. Wait lang, Bossing. Sige na nga po. Sasuggest lang ako. Sige po. 23. Sa tingin ko din. 23. Tama, 23. 23? Hindi 22. Bossing. Wala na po. 23? So, niloloko mo lang ako kanina. Ang galing ni Bossing. Shireen. Kala nyo 22 ha? Oo nga, Bossing. Sa Good prank. luck po, Ma'am AK. Where are you? 151! Get down! 151! Ayun sa taas! Sa taas. Sa upper box. Ganda. Hi, dito ka. What is your name, pretty girl? Chanel. Chanel. Taga saan si Chanel? Uy, from Taga Cavite. Imus ka. Sino po mga kasama niya dito? Kasama ko yung mga taga-Silangan, Canada. Taga Canada rin. Ano ba meron sa Canada? Ba't naglalayasan tayo? Malamig po ba ngayon sa Canada? I guess so. Yes, so. Shout out sa mga taga-Canada. See you soon po. See you soon. Bryce, ikaw na Raisa mo. Sige. Sa tingin ko, mga nasa 24 lang si ate. 24. Ako, wala ko 26. 26? Oh, 24, 26. Age Okay, reveal okay. po. 26. Wow! Galing mo naman! Galing mo na! Nagbago na ng strategy, bossing. Eto po. Good luck, Ma'am AK. Hindi ko siya makita. 136! Get down! Ayun si ate. 136. Ay, Mami! Hello po. May dalang wallet. Hello po. Ano pong laman po ng wallet po ninyo? Wallet raid. Wallet raid. Wallet raid po tayo, Mami. Ay, pangalan muna po ni Mami. Elena po. Mami Elena. Pwede po bang mag-bag read po? Patingin Pwede po bang tignan po ang laman po? Diyan natin malalaman yung age. Kung ano yung nakalagay. Wala, joke lang. Ano laman? Cellphone, Phone. Alices. 70. Grabe na to! Ano yun? Sarah. Grabe! Bossing. Good luck po. Bawi po kami bukas, bossing. Okay. Sige, tuloy nyo lang yung kalokohan niyan. Ang player na pinakamalapit ang hula sa edad ng secret agents na hindi overage ang may chance mag-uwi ng premyo. Kapag narinig nyo naman ito, Ano yan, bossing? malapit na birthday ni Raisa. Oh, dalawang araw na lang. Kailan po, bossing? Ha? Kailan po? Bukas. Bossing! Isang araw pa, Friday po. Friday. Friday. June Okay, 12. Friday pa pala. Raisa May Day. Ibig sabihin, may naka-eksakto sa unang hula, kaya instant pa premyo na 5,000 pesos. Good luck po sa inyo mga Dabber Cats. Simulan na natin ang laro. Ito na, ang round 1. Kailangan na hulaan ng age ng secret agent. Ito na siya. Dabber Cats, pasok! Sayo ka muna, sir. Masayaw. Si Engineer Angel Lanuza ay Supervising Science Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLS. Medyo napapanahon na pag-uusapan mamaya. Tama, bossing. Shireen, Yes po. Gently Falls. Rain yun. Sounds like naman ah. Tingin mo ilang taon na si Sir Angel. Feeling ko 57.
57. Bakit ganun ang feeling mo? Parang kapormahan ni Daddy eh. Ay, asan si Daddy? Daddy? Saan was daddy? Ayun po. Parang nga. Aba, oo nga, no? Kinulang lang ng best. Ilan taon na si daddy? 57. 57. So, sure ka na sa 57? Apo. 57 para kay Shrine. Ate Chanel. Sunshine! Iba yun. Ate Chanel, kayo naman po. Tingin ko si Sir Angel ay 59. 59. Bakit po 59? Saan po kayo nagbase? Nasa aura niya. Yeah. Then the way he puts up himself. Oh, sure ka na po sa 59? Yes. Yes, 59. Mami Elena, kayo naman po. Hula niyo po. 60. 60. Bakit po 60? Sa forma niya. Sa forma naman po ni Sir Angel. Final answer po? Kailangan lang po ito dahil nga sa trabaho. Opo. 60 na po, Mami? Yes, 60. Yes, 60 na po. Bossing, okay na po ang mga hula ng players. Okay. AK, okay na kami rito. Abay, okay, hindi natin to. Ang pinakamalapit ang hula na hindi overage ang pasok sa next round. Alamin natin if the age is right. So, sino kaya ang papasok sa next round? Kumakoy. Akala ko Hula po, makakawin. bossing. Akala ko nag-high. 5 down. Alamin na. Sige. Alamin na natin. Kung ilang taon na si Mr. Angel. Age reveal. 61! Galing ni Nanay Elena. Yes po. Kala ko malaki eh. That's right. Kinulang lang po ng isa. Close enough, Sir Angel. Welcome po, Team Muntik Bulaga. na. Sir, kayo po ay isang Supervising Science Research Specialist ng PHIVOX. Ano po ba muna yung katungkulan po ninyo sa PHIVOX, sir? Okay po, ako po yung head nung sa mga issue 1 sense na bulletin in terms of earthquake and tsunami. Napapanahon po na-guest ka namin kasi nga po kahapon lang, di ba, nagkalindol sa some parts of Mindanao. Nung isang araw, Isang araw pa, Nung Monday. Jensan, Davao, and mga karatig puok pa po sa Mindanao. Opo, isa itong malakas na pagyanig, no? 7.8. Ito ay mga 32 kilometers yung epicenter niya, south of Maasim, Sarangani, or Kiamba. So magkatabi lang naman yung Kiamba and Maasim. Yun po, talaga pong yung lugar ay seismically active. And along din po siya sa source noong August 17, 1976 na earthquake, kung saan maraming 8,000 katao na matay doon sa bandang norte, kasama ang Pagadian, ganyan, no? And Zamboanga. So, feeling hindi naman siguro, baka na-tsempo lang na mag-50th anniversary po yung second largest earthquake ng Pilipinas natin, dito sa Pilipinas, no? At parehong Mindanao po. Yes, doon nga po sa same area. Pareho ang alam. Nakaharap lang sa Sultan Kudarat Den dati or Cotabato City. Doon po yung August 17. So, nakakalungkot man po sabihin, pero yun nga, siguro ito pagpaparamdam din, pasalamat na lang po tayo, hindi ganun kasing lakas nung 1976. Mas malakas po yung 1976 eh. Ilang magnitude Ano po yun? Anong Magnitude 8.1 po yun. And then, ang tsunami po nun ay 10 meters. Tapos, naganap po yun ng 12:11 ng gabi, kung saan So parang hindi prepared yung mga tao. Opo, noong Tulog na yung probinsya 1976. pag anong So, oras. pero ito pong nangyari, mas maliit, although yun nga, malawak pa rin po yung naging impact, no? At yun, kaya patuloy po ang ating pag-educate sa ating mga kababayan. Ito na po yung tsunami na na-record natin, ano? In 2 hours. Meron po tayo kasing tsunami detector sa Kiamba, Sarangani. Meron din po tayo sa Maasim. Yun po yung mga taas ng tsunami. 1.48 meters. Less than 2 meters po naman yung pinakamataas this time as compared in 1976. Pero yung pong may paggalaw pa rin po ng karagatan hanggang dun sa Tandag City sa Surigao del Sur, no? Ayun po. In fact, sa Calamansig po, kagagaling lang namin dyan last March.
to capacitate po yung community para po doon sa kahandaan at evacuation procedure po nila. Ito, agad nagparamdam, pero yun nga, nakakalungkot. Mabuti na lang po at wala naman po masyadong impact doon sa Oo lugar nga po. na yan. Yung 1.48 meters po na yun, hindi pa yan Ito yan. ganito Ako lang siya. 1.68, Alan. Oh, so mas Ito, lower ganito than you. kataas po. Pero wag po natin maliitin yung 1 metro, ha? Na tsunami. Kasi ang power po nun eh. May kasama pang barko, bato, Oh. troso, mga ganun po. Tama. No? So, tulad po nung nangyari sa Japan, di ba, in 2011, no? Fukushima. Opo. So, yun, may mga dala kasi siya kung ano po yung nandun sa karagatan. Kaya kami po, patuloy po yung sinasabi po namin, yung natural science. Adhere pa rin po. Kasi mawawalan po tayo ng time para mag-usap. Kasi ang instinct po ng Pilipino ngayon, tumawag kayo kay Feebox, magtanong. Ang tsunami po in the Philippines, dumadating within 5 minutes. Agad? After the shaking. So, kaya po dapat ng isang munisipyo, isang LGU, self-sufficient by having these evacuation plans and even nakapost dapat yan every corner para pati sa mga bisita po nila doon sa lugar. At bawat that's the essence of the drill. Meron po silang dinidrill, no? So, yun po, wag yung sana, baguhin po natin yung instinct na magtanong sa authority kung may tsunami ba this earthquake or not. Basta po, ang cut-off natin, pag nagkaroon po ng shaking na intensity 6, yung hindi ka po makatayo, wag na pong magdalawang isip, backwit na agad. Kasi meron po yung tsunami. Tatlo po yung criteria natin na sa shaking. Minimum of magnitude 6.5, tsunami-genic siya. Tapos, kung nasa ilalim ng dagat, tsunami-genic po siya. Ngayon, sasabihin po ng individuals, paano namin malalaman yung magnitude? Pero binigyan po natin lahat po ng LGUs nung automatic na nagsasalita sa mga opisina nila na magnitude 6.5, ganyan po, no? Tapos offshore of Sarangani, nasagot na po yung dalawa. Correct. Pero yung pong individual, ang sinasabi po natin, ang pagbabasihan nila ay yung experience po nila. Sa shaking, ang minimum po ay intensity 6. No? Minimum. So kung nahilo ka lang po, don't panic, wala pong tsunami. So, ito po yung natural signs, shake, drop, and roar. Kayo po, pag nandun sa mga tsunami-genic municipalities, basta lahat po ng karagatan in the Philippines, pwede pong dalawin ng tsunami. Tinatawag po natin sa tsunami, number 1, dapat po may lindol. Pag may sea waves po Kasi yan, it follows after Opo. lindol, no? pagka po yung sea waves na hindi gawa ni lindol, iba naman ang tawag doon. Ano Pwede po yun? tawag doon? Ano yun? Storm surge, pag bagyo. Storm surge. Pagka yung high tide, low tide is the interaction of the moon and the earth, no? Okay. Yun po yun, kaya tumataas baba ang high tide. Pero pagka po tsunami, dapat may lindol. Kaya number one precursor po ng tsunami, shake. Ngayon, sinagot ko na po anong klaseng shake. Intensity 6, magnitude 6.5, at dapat nasa ilalim ng dagat ang epicenter. Okay? Ngayon, yung drop po, pangalawang sign. Pero anyone po dito posible po kasing umatras ang karagatan. At Opo. nakita po natin ito in 1976. Kaya po yung mga oras ng pamamalakaya in 1976, naging libre yung isda. So, na-tempt ngayon ang mamamayan to get free isda Kasi po, umatras. no? Umatras po ng malayo talaga. Umatras yung Nung dagat. pagbalik po nung 1976, umabot po ng 10 meters yung Wow. tsunami with force. Kaya ito po, bagya lang umatras, pero nakita po yan sa ibang lugar, no? Kaya nasatisfy po natin yung ganun din po dalawa. nangyari sa Phuket, Yes. di ba? Matras muna. Opo. Pero dito sa atin po kasi mabilis yung pagbalik. Bakit po? Yes. Kasi malapit po yung source Okay. Yung maganda kung nanggaling sa malayo, magta-travel pa po yung tsunami. Kaya sa ibang cases po, posibleng wala yung drop. Halos sabay, no? Magkasunod in 2 minutes, 3 minutes, gano'n. Yung roar po, pagka narinig nyo na yan, para pong may dumarating na eroplano galing sa kalayuan, ibig po sabihin, napakalapit na po ng tsunami. Ganun kalakas yung roar na... Opo. Kasi po, yung speed po nung tsunaming bumabalik, kasing bilis din po ng eroplano. Ay, grabe. Yan. So,
100 kilometers per hour. Parang gano'n. So masasabi po ba natin na itong nangyaring tsunami 2 days ago ay parang medyo hindi ganun ka-deadly? Yes po, kasi ang earthquake size po natin was 7.8. Kasing laki po ito nung sa Nueva Ecija in 1990s. 7.8 din yun, Opo. no? Yung ano Opo. naman yung So, hayat. Yung pong kumitil ng 8,000 Filipinos in 1976 ay 8.1 po yun. Second largest earthquake of the Philippines yun. Yung first, Ano po yung first? yung largest natin, nasa Mati po, magnitude, April 21, 1924. Baka Puro naramdaman talaga mo. siya Mindanao. Buhay, Mati, Davao. Sa Mati po, Baka buhay na si Alan Keno. Ay, hindi. Wala. Parang 1921. 1924. Gano'n po ka-prone, Sir Angel, ang Pilipinas, ang coastal area sa Oo tsunami? nga. Kasi ang dami ko pa rin po naririnig na parang bihira naman, tsaka medyo imposible magka-tsunami sa Pilipinas. Yan po ang kumpara sa Japan. kadalasang sagot nga ng community natin. 90 years old na ako, walang tsunami. Lagi pong ganun. Ganun po talaga yung repose period ng tsunami. It can be 50 years old. It may not be in your lifetime. Ganun po. Pero pag dumating po siya, burado tayong lahat. Yung medyo maliit yung chance, but yung impact is total. Yun po yung problema natin sa tsunami. Kaya wag po natin ipagsawalang bahala. Doon sa una mo pong tanong, gaano ka-prone po? We are very prone. Kasi meron po tayong 35 earthquakes per day. Ano po? Per day? Yes. Per day po ang natin. Tapos po, ang pwede nating maramdaman in 1 week ay mga 15, mga ganyan po, no? Ang pwede nating maramdaman. Yun pong destructive can be 3 in a year, mga ganyan po, no? So, yun po yun. Tanggapin na po natin yung katotohanan na yun kasi nauna pa sa atin yung lindol, no po? Kaya ang nararapat lamang po ay intindihin natin paano umaatake itong lindol na to. Kasi yung lindol hindi na po natin mapipigilan pero pwede po natin labanan yung kung paano umatake po yung mga Paano hazards. po sa hazard. malalabanan? Okay po. Ito po, meron po kayong Apo. parang scale Intensity dito. So- Butit maintindihan ng ating mga dabarkads. Meron po kaming, sa lahat po ng tao, nagpapamigay tayo ng wallet size, pero makukuha nyo rin po ito sa website. Yun po kasing intensity is a description. Magnitude is the size of the earthquake. So, kung ito po yung description na nakikita ninyo, dun po kaya malapad po yung intensity 6. Ibig po sabihin yan, kaya yung malalapad na yan, requires evacuation. Ito pong maliliit na mga boxes hanggang intensity 5, hindi pa naman masyado, opo. Shaking lang. Applicable pa po dito yung duck cover and hold talaga. No? So, ito po, matagal na po natin itong pinamimigay. These are yung mga description po para alam nyo po yung intensity 6. Bigyan ko na po kayo ng mabilisan sa intensity 6. Sige po. Pag nakakita po kayo sa lumang bahay o yung poorly built structure ng kahit gabuhok lang po na bitak, erase nyo na po yung munisipyo nyo as intensity 6. Okay? So, Basta ibig may sabihin- crack ng Opo. konti. So, intensity 6 means implement the evacuation procedure that the LGU provided to the communities. Kaya po, ngayon pa lang po dapat may evacuation plans. No? The rest po ay response. Tutulungan naman po tayo dyan na NDRIMC, how to handle our people, So ito po, sa ngayon, nagawa na kami ng pocket size kasi yung poster, masyado daw malaki. Yung pocket. Ngayon, pwede nyo po itong baunin para meron po akong dalang konti dyan, Parang lahat palagay po sa kailangan wallet. na to. Tapos, meron din pong stickers para lagi pong ilagay nyo sa inyong gamit yung, ano po yung 3 signs na may tsunami? Shake, tapos magre-recede yung tubig, Yes. Drop lalayo, and roar. tapos roar. So, tandaan nyo, parang shake, rattle, and roll lang, no? So, ito po, pamigay nyo po yan para lagi Salamat po, naaalala. Okay po? May mga dabarkads natin Team dito Studio, sa meron Ay, din studio. meron na binigyan sila, natin. meron na sila. Oo, yan. Meron na sila. Kasi parang Sir Angel, parang kailangan regular na aware yung mga tao kasi Tama po. nakakalimutan Lahat nawawala po sa ng utak ito nila. ay nasa website naman ni VVOLX. And in fact, lahat po ng mga communities, they can always invite a representative from VVOLX to talk about earthquake and tsunami po.
Sir Angel, balikan lang natin yung sinabi mong pwede nating labanan ang lindol. Ay, Kasi opo. nga po, di ba, parang hindi naman napipredict ng office ang kung kailan yung may lindol, di ba? Yes Hindi po. tulad sa Bagyo, mamumuo muna. Lindol, wala eh. Yung lindol po, maglilindol at maglilindol. Kaya nga, the only thing that we can do for earthquake po is to learn how to live with its hazard. Matutunan po natin siyang kasama ng ating pamumuhay by simply understanding the 5 hazards of earthquake. Ano po ba yung una? Ano po yan, sir? Pagbitak ng lupa or ground rupturing. Correct. Ang solution po doon, wala kang building na itatayo doon. Bahay, I mean. 5 metro lang naman po sa kanan at sa kaliwa. Wala kayo tatayo. Yung number 1 po, bata pa po ako, alam ko na to, at ito po yung challenge sa lahat nating mga engineers, no? Ground shaking. Meron po tayong mga estimates ng ground shaking sa Bacolod, for example. Bawat lugar po, ano yung maximum na ground shaking na pwedeng maramdaman ng isang lugar. At yun po dapat ang tinatapatan ng mga engineers ng tamang design. Tamang pagtatayo, no? Pero para po sa akin, for as long as you follow the building code, ay nagbase po yan doon sa ground shaking hazard map. Ang alam ko po, yung may building code tayo na every building can withstand 8. Intensity 8. Intensity That's right 8. po. Tama po yan. Pero alam niyo po ba kung paano? Hindi po. O yun. So, share niyo po sa so amin yan, yun Sir po ang Angel. alamin natin. Kasi karamihan po sa mga engineers, sinasabi, ang bahay ko nakadesign na intensity 8. Pero paano nila nasabi? Paano malalaman? Yan po yan. Pero ang sagot po siguro, simply nag-adhere siya sa building code. Yan po Mag-adhere yan. sila sa building code. Tapos yung pangatlong hazard po is earthquake-induced landslide, no? So, kung sinabi na, kasi nirecommend ni FIVOX na walang development dito or sinabi ni FIVOX na stabilize po yung mga slope, edi, yun po dapat ang gawain. Pangatlo po, yung liquefaction. Yung liquefaction, ay pang-apat pala, sorry. Liquefaction po, yung solid, nagbibehave siya as liquid during the shaking. And it happened in Dagupan City. Yung pong akala po natin lupa, pero kalahati pala nun ay tubig. So, lahat po ng, yung lupa po ay sumasayaw talaga ng mas mahaba, mas ganyan, mas hinay. So, ang tendency po, either lumubog yung building mo or tumagilid. So, mas maganda kung lumubog para magagamit mo pa yung second floor, no? Tama, Pataas tama. ulit. Pero pag tumagilid, hindi ho pwede. May isa pa po akong tanong. Kailan Yung mo po huli na lang, sir. Ha? Yung pang-5. May pang-5 Tsunami pa. pang-lima. po. Sige, please. Tsunami. Sige, please. Tsunami. Anong Yun. maaari nating gawin Yun po, doon? pag naintindihan po natin yung 5 hazards na yon, ayun, kaya po nating labanan po itong epekto ng earthquake. Kailangan lang watchful tayo doon sa paano anticipate yung tsunami. At paano Pinag-usapan magre-react? natin yung tungkol sa tsunami. Kung ang lugar mo naman ay malayo sa shoreline, area. sa dagat, kunwari, dito sa syudad. Sa Quezon City. Tama po kayo. Quezon City wala naman po. As I mentioned po kanina, lahat po ng mga bayan na nakatabing dagat ay prone po kay tsunami. Okay? So, yun po, bali, bawas po ng isang hazard ang mga Quezon City, for example. Cities Mandaluyong. po in general. Mandaluyong, alang dagat po ang Mandaluyong, so wala po. So, dito po sa atin, meron naman tayong ginagawang kahandaan. Ang prone po na Botas, Manila, of course, Parañaque, Malabon, yung mga yan po. Lahat po na nandiyan sa gilid. Together with the Cavite City, yan po. So, ang Manila po, prone din sa sila, Medyo. Manila Bay. Basta po may dagat. Basta may dagat. Minsan, meron din pong mga walang bayan na walang dagat, pero tinawid po yung isang syudad, umabot pa rin sa kanila. Ganun Ay, kalaki. meron pong mga ganon. No? Nangyayari din po. Opo. Sir, balikan lang po natin yung sa building po na nasabi nyo. Paano po kapag nakatira sa high-rise condominium or Okay. nasa building po yung isang tao, paano po dapat mag-evacuate? Ang assumption po talaga, no? Tanggalin po natin yung takot natin sa mga high-rise structure kasi po billion po ang investment diyan. Tapos baka daan ang engineers diyan. Ngayon, dinivert po natin yung attention natin dito sa mga engineered structures. So, let's consider that these buildings are more than good enough or earthquake resistant.
To the point po na kinalimutan po natin yung mga sarili nating bahay-bahay na ginawa lang nating magkakapit-bahay. So, kaya tumaas po yung at-risk doon sa mga residential areas. Pagka ganun. Ako po as a civil engineer, Yes po, sir. of course, wag naman yung po katakutan yung mga gawa ng mga engineers kasi parang tinatakal nyo naman po yung kakayahan ng mga Tama po. engineers. So, matagal ko na pong panawagan yan na hindi ko po maintindihan bakit dinala natin yung takot natin dito sa mga high-rise. That in fact, yung bahay natin na nakakatakot. Di po ba? So, When's the best time, magsiuwi- Sir Angel, to Magsiuwi evacuate? po tayo sa mga bahay-bahay natin. Yun po, sa mga high-rise structure po, duct cover and hold pa rin po. As I have mentioned, ang drill po natin ay considering na no building damage. Okay po. Karen, halik ka. I-demo natin yung duct Cover and hold. Para sa mga Sama Dabber na lang Kayo po ni natin yung Dabber Sam. Cats. Pag naramdaman Ano nyo po? na malakas yung lindol, sir, ikaw na. Ako naman Ano nagmamarunong lang. Kami po, magsusunod Susunod din po kami sa Umaamin inyo, naman sir. ako. Paano po yung duck cover and hold, sir? Okay, so duct cover and hold po. Yuko, no? Duct. Yuko. Cover, yung table is enough, no? Ngayon, importante po yung hold. You have to hold the table kasi nakaganon ka nga, baka lumayas na yung table. So wala na, di ba? Tama. Kasi po, let's face it, during the shaking po, lahat po, pati Gagalaw talaga eh. refrigerator nyo po, Oo. ganyan. So, kung yung pinang-cover mo po, you have to hold the feet po ng ano. So, na, walang table. Kung walang table. Paano po? Ganito po ang mangyayari. Okay? Mm. You have to cover your head. Bakit po? Bakit po? Wala po kasing surgery sa brain. Tama. Mas madali po ang surgery Oo. ng Sa ibang Ibang parte. And you have to protect your brain para makaisip ka pa po ng step 2. Okay? tama. So, kasi pag nauna yung brain, hindi mo na alam yung step 2. Thank you, Napa- Dabber Cats. natural Okay na sila. instinct talaga Okay to, na sila, pare. sir. Ito na lang. Kakukwento lang niya sa akin na galing siyang Bacolod. Ano po ang Okay po. chinek niyo sa Bacolod? Eh, Canlaon Volcano last po week ba? lang po. Saturday kami umuwi. It's Okay. about tsunami po. Wow. Yes. So, Bakit po? Tsunami prone din po ang Bacolod, ang Negros Occidental, and nakakatuwa po yung NIR, both Oriental and Occidental, kasi talagang yung binibigay po kasi namin na software para sinasimulate po nila yung tsunami and earthquake, ina-apply po nila talaga sa mga local development plans nila. Kaya nagpunta po kami doon, we provided the software and then dinrail po namin yung isang community sa Pulupandan, mga May barangays. pier doon, may pier. At yun nga, so yung panawagan na rin ito, yun pong mga tinuturo po natin sa local government units, gusto po sana namin makarating ang application down to individual po sa community. Kasi nakakalungkot, if the LGU knows about earthquake and tsunami, pero nung kausap ko po yung mga lola, alam niyo po bang may tsunami kayo? Hindi. Hindi sila Yun po ang aware. sagot. So they will be the one, specifically the vulnerable sectors po, ang talagang at stake. Okay. No? So, ibaba po natin sa community lahat po ng Ng learnings. impormasyon na alam. Tama. Sir Angel, last na lang po kasi hindi natin pag-usapan yung aftershocks. Kapag po nag-earthquake, kailan po ang right time na safe na bumalik na sa mga bahay dahil may aftershocks pa? Aftershocks po, depende sa size ng earthquake. No? Ito, magnitude 7.8 po. Yung 1990 po sa Nueva Ecija, nagkataon tagaron ako eh. Kabayan ko si Sir. Yan po, shout out sa mga taga-Gabaldon po. Naka-shout out, pwede ba yun? Shout out ka po. Ayan. Tapos po, yun, nabot po ng taon yun, yung aftershock. Taon po. Mayat-maya, may Posible tremor. po, naabuti Yes. ng taon ang Ngayon po, aftershocks. ang aftershocks po natin ngayon, ay mahigit 1,000 na po, as of this morning. No? Dala ko yun sa may listahan, kasi every hour binibilang po namin yan. So, ganun po karami. Yung 1990 earthquake po, sa Nueva Ecija, inabot yan ng more than 15,000 aftershocks. Ganun po kadami. No? So, Pero yung karamihan nun, hindi na Ay, mararamdaman ng oo. tao. Nararamdaman. ang understanding po natin, pag nagkaroon ng main shock, dapat hindi na siya mag-exceed doon sa size ng main shock. Pahina na po, pabawas in terms of size and dami. No? So,
Yun, for 7.8, it may take a year para mag-diminish po yung aftershocks niya kasi nabulabog po yung ilalim eh. So, umaayos pa yan ng konti. Yung iba naman, tumitigil lang po in few months, few weeks sometimes. Yun po. Pero hindi na rin po as destructive. Hindi na the po as earthquake. destructive. Paano niyo po malalaman kung nasa fault line yung bahay niyo? Use Hazard Hunter po. Totoo Ano? po yan. Pag may binibili kayong properties, Importante po may- yun. Yung Hazard Hunter po natin, tuldok lang po kayo sa mapa, tapos ipapakita niya sa inyo what are the hazards. Including po yung distance, gaano kakalayo sa fault. Sa fault line. May application po tayo, gawa po ni Fivolks. The same dun sa application na binibigay po natin sa lahat ng local government units kung saan we want every local government unit to be self-sufficient. Pagdating po rito kasi we won't have time to talk to each Correct. other, wait from Fivolks for a warning. Dapat po every LGU is self-sufficient and very capacitated po. Salamat! Thank you, Sir Angel. Lanuza. Napaka-informative po ng Informative, guesting yes mo po. sa amin. Thank you. Salamat po for spreading awareness, Sir Angel. Thank you po. Thank you. Salamat, kabayan. Si Nanay Elena, pasok na po kayo sa next round. Ito tayo. Mag-relax muna kayo dyan. At ito si Shireen at si Chanel. Hahanap tayo ng makakasama nila. Number 8! Ocho! Number 8. Ito si Sir. Ay, si Kuya. Hello po, Sir. Ano po ang pangalan po ninyo? Ernesto. Sir Ernesto, nakinig po ba kayo sa mga sinabi ni Sir Angel kanina? Oo, siyempre, kailangan din natin mag-ingat. Yes, kailangan po aware tayong lahat ng mga Dabber Cats. Taga saan po kayo, Sir Ernesto? Bossing! Taga Manila po, Sampaloc. Taga Manila. Ilan taon na kayo, Sir? Age reveal. Tanda na. Mga wala pang mga 100. Ano tingin mo? 39. Bata pa to. Bata pa to, bossing. Oo, Ano tingin mo, bossing? malaki lang ang tiyan, pero mga... Buntis. Ilan taon na po kayo, sir? 74. 74. Uy, looking young at 74. Good luck po sa inyo, Sir Ernesto. Sisimulan na natin ang round 2. Ito na ang next secret agent. Pasok! Mga Dabber Cats, si Miss Amelia po ay nakabisita na sa 82 provinces sa Pilipinas. At siya rin po ay nakapag-travel na sa mahigit 25 countries. Wow. Sir Ernesto, kayo po ang unang manghuhula. Tingin niyo po ilang taon na si Miss Amelia. Mahirap ah. Teka. Nakabiyahe na, buong Pilipinas. Oo, mga 63. 63? Parang hindi ka sigurado, Sir Ernesto. Pwede na, pwede na. Final na po yung 63, sir? Pwede na, Okay, pwede na. pwede na. 63. Ikaw, Shireen. Ilan taon na si Amelia sa tingin mo? 66. 66. Opo. Final? Final. 66 para kay Shireen. Ikaw naman, Chanel. What do you think? 61. Uy, ikaw may pinaka-mababang hula. Final na yan, Chanel? Yes. Okay, 61 for Chanel. Okay na, bossing, ang hula ng mga players. 82 provinces. Wow. 82 lang ang probinsya ng Pilipinas, di ba? Yes, bossing. Ah, okay. Complete 82. Sino? Ito po ang pinakamalapit na hula na hindi overage ang pasok sa next round. Alamin natin if the age is right. Sino kaya papasok sa next round? Alamin natin. Miss Amelia, age reveal. Si Amelia ay 72. 72? Ano? What? 67. Shireen, galing mo. Ikaw nga. Kaka-birthday lang kanina, kaya 67. Kaka-birthday lang niya siguro kanina, kaya 67. 6'7". Kulang ka lang na isa, pero ikaw pasok na sa next round. Kay Chanel and Mang Ernesto, maraming salamat po. Sige po, enjoy Salamat na po, sir. kayo Balik na dyan. po kayo ulit. Thank you, Chanel. Congrats po, Ate Shri. Thank you po. Hi, Miss Amelia. Hi po. Kumusta po? Buti naman po. Kinakabahan. Grabe po, naikot niyo po yung buong Pilipinas talaga. Oo, 82 provinces sa Pilipinas. Yes. At siya rin ay
Second. Nakapunta na po sa mga ibang bansa na rin, ate. Oo, ang dami na. Miss Amelia, paano po nag-start itong pagta-travel po ninyo? Kasi during the, I retired in 2020 in the midst of the pandemic. And then, out of boredom, meron ako nakita sa Facebook na nag-offer ng tour sa Clark Hot Air Balloon. So I joined. Yung mga kasama ko doon, parang nabanggit na nila yung PH82, pero hindi ko pa masyadong pinansin yon. And then I joined another tour, Abra, to see the Kaparkan Falls. Then doon ko na-meet yung mga tao na nag-aim na PH82. So doon ako na-inspired. So tinuloy-tuloy ko na hanggang sa natapos ko. Miss Amelia, para po sa kaalaman ng mga Dabbercats, ano po ba yung PH82? 82 provinces of the Philippines. Yun po mga Dabbercats ay may challenge po na libutin ang buong PH82. Saan po kayo unang nagsimula, Miss Amelia? Actually, hindi ko na matandaan because I was an OFW in Papua New Guinea, and every time I come home once a year, I go to one or two places with family or friends. So hindi ko na matandaan kung talagang saan ako unang nag-umpisa. When I started PH82, I did about 30-something provinces already with family and friends. And then during my retirement, that's when I started. And my last province was Romblon. So, bago pa po doon sa PH82, may mga napuntahan na po kayo ng mga province? Yes, I did about 30-something already when I was an OFW. But I heard, Miss Amelia, dapat daw po para makompleto yung PH82, dapat po ay may picture kayo sa bawat Yes. lugar. Yes. So paano po yung unang 32 na napuntahan Binalikan ko yung iba, yung wala akong picture. po? Wow! Ano po ang post niyo po sa bawat picture, Miss Amelia? Pare-pareha po ba? Ayan, parang mga ganyan. Iba-iba naman. Iba-iba Yeah. po. Iba-iba naman. Iba-iba. Hindi na ko pa tinitignan eh. Nabalikan niyo po yung 30. Binalikan ko yung iba. 2009. Yung walang solo pictures. 2009, so wala pa kayong picture-picture noon. Wala pa. Hindi pa uso ang digital noon. Nasa mga albums lang. Kaya lang, di ko na makita yung mga albums. Hindi na po nabalikan. Miss Amelia, paano po kayo nagde-decide kung ano po yung pupuntahan ninyo? Meron po bang listahan kung ano yung dapat unahin? Hindi naman. Since I intend to finish all the 82 provinces, kung ano yung makita kong offer, halimbawa, Caraga Region, Soc Sargent, ganyan. So nasamahan ko lang, ganyan, as a solo joiner. Solo po kayo? Isa lang po kayo? Yes. Po, paano Solo po joiner. yun? Kasi wala naman akong mga friends or family na gusto yung ginagawa ko. As in, ever since nagsimula po kayo noong Yes. 2009? I was solo. Gaano po kayo Ay. katagal nagsistay sa isang lugar, Miss Oo, Amelia? days po ba? Weeks? Hindi, ano lang, a day lang. Usually pagka yung by region, halimbawa sa Caraga, mag-start kami dun sa pinakamalapit na, halimbawa sa airport, ganun. Tapos on the go kami palagi. Wala kami binabalikang hotel. Kumbaga, on hanggang the sa go malipot lang po namin kayo. yung buong Kung wala region. kayong kasama, sino nagpipicture sa inyo? Hindi ba, solo po ako, pero we call ourselves joiner tours. So it's a joiner. group. Yeah, it's a group of Okay. joiners. Ilan po kayo sa group po pag nagta-travel, Miss Amelia? Depende po, usually mga one van, ganyan, 10 to 12, ganyan. Tapos ano po, backpackers lang po kayo? Parang Ano po, gano'n, oo. Ano pong mga dala-dala po ninyo yan? Kasi di na daw kayo nag-hotel, di ba? Diretso-diretso na po. Hindi, nag-hotel kami, pero mag-check-in kami ng gabi pagkatapos ng tour. Tapos the next morning, sometimes ang call time is 4 o'clock. So dala na namin lahat ng gamit namin. We get into the van, we go to another province, we check into another hotel during the night also. Tapos ganon, hanggang sa matapos namin. So it's kind of tiring, and knowing my age is, I'm not younger anymore. Mahirap talaga. Luckily, kasi most of my tours are, ako yung oldest palagi. So I was everybody's mommy. So they all support me, ganyan. Tinutulungan nila ako, lagi sa mga lakaran. Oh, Mommy, are you okay? Mommy, are you okay? Oh, Mommy, I'll carry your things. Ganon. Yeah. May mga anak po ba kayo, Miss Amelia? I have one son. Ay, paano po yun? Pag umaalis po Canada. kayo, nagpapaalam po he's kayo? Oh, yeah. He's fully supported me financially as well. Ay, opo, kailangan din, syempre. Yeah. Mahilig din po ba mag-travel po yung anak ninyo? No, he's in Canada. He's working. He's Canadian citizen. Canadian. Magsaing Hi, Canadian. son! Hi, Kenneth! Ito yung anak niyo. Po, sige Iba, ba? taga-Canada lang din. Joke lang, taga-Canada. Pero sa dami nyo na pong napuntahan, Miss Amelia, ano po yung pinaka-favorite nyo po doon? Madami eh. Well, number one is Batanes. Ayan.
Sultan Kudarat, ayan, madami, Sikihor. Kung meron po kayong gugustuhin niyo pong balikan, Miss Amelia, ano po yun? Yung mga Si yun, Kuhor. yeah. Ano na lang po ang dream destination po ninyo? Local? Opo. Wala na, kasi napuntahan ko na lahat eh. Buo International na lang. International po. International, ang dream destination ko is Switzerland, which I did last week. What? Last week po? Yeah. Grabe, sino pong kasama niyo po sa Joiner Switzerland? din. There were 28 of us in a group. Ang saya naman po ng travel. Pag Yeah. ganyan po, Mami Amelia, magkano po ang ibinabaon yung budget? Sa budget, kasi usually yung mga group tours na ganun, all in na eh. So, yung kumisan pagka pero usually yung sa food. Ganyan. So, kahit konti lang. Tapos syempre, kung gusto mamili ng pasalubong, ganyan. Yan, makapasalu. Plano nyo rin po ba ikutin na yung buong mundo? Ilang countries yun? Hindi naman. Hindi naman. Wala naman ako. Pero ngayon, I'm trying to do cities of the Philippines. Okay. Ano po ang top priority po? 158 cities. I still have to check all my travels because that's counted also. Yung mga napuntahan ko na, counted pa rin yun sa cities. So I don't know how much I did already, but all the rest I intend to do. Ang saya naman po nung travel lang. Saan Kayo po? second oldest daw kayo. Yep. Second Alam niyo ba kung ilan yung oldest? Ilang taon daw po? Ilang taon yung... yung sa 70-something, actually when I was accepted and verified by Pinoy History, I was the first oldest Filipina woman who completed 82 provinces. But Pero may sumapaw. after 2 weeks, somebody came in who is in her 70s. So I until now I still rank second and 5th oldest in overall, male and female. Grabing achievement po yun. Saka dapat din appreciate yung mga lugar natin sa Philippines. Yun yung unahin talaga. You must try. It's really fun. Ang saya po. Meron po ba kayong next travel, Miss Amelia? Saan po ang susunod na destinasyon? Next level. Local, I have Nueva Ecija, Nueva Vizcaya lined up at on the last weekend of this month. And international, I have Vietnam and Turkey. Pwede po sumama? Sama po kami. Mag-ingat po kayo palagi, Miss Amelia, at sana po ay makita niyo pa po ang buong mundo. Saka po huwag kalimutan mag-picture kapag pumunta na po doon. Bye! Thank you po. Thank you, Miss Amelia. Thank you, Miss Amelia. Yun. May barko? Di pa raw siya nakakarating ng Pampanga? Di pa po, bossing. Bossing nga. Dadaling ko po. Okay. Ikaw tourist guide. Na Elena, tsaka Shireen, kayo pasok sa next round. Good luck sa inyo mga Dabber Cats. Ito na ang round 3. May hulaan ulit kayo, Secret Agent, Dabber Gods. Pasok. Dabber Cats, si Jericho po o mas kilala bilang Baet ay sumikat dahil sa kanyang nag-viral na video online. At siya rin ay professional singer. Yun Yeah. ang importante. Yan talaga. Bait ba o bait? Baet po or ba? Baet? Baet. Baet po pala. Baet. Baet. Ayusin mo sa Sorry, boss. Pampanga kasi bait yun. Si Bait. Sino ba ang una? Ito si Nanay Elena. Sa tingin nyo, ilang taon na po si Jericho? 24. 24. Sigurado na kayo sa 24. Sure na. Sure na raw sa 24. Ikaw naman, Shireen. Tingin mo ilang taon na si Baet? Feeling ko 22. 22. May pinagbasihan ka ba, Shireen? Yung pormahan ulit. Yung pormahan ulit ni Jericho is giving 22. Okay, 22 for Shireen. Okay na, bossing, ang hula ng mga Dabber Cats. Okay na raw, Miles. Okay na po. Ang pinakamalapit na hula na hindi overage ang pasok sa next round. Alamin natin if the age is right. Sino kaya ang papasok sa... Oh, dami humuhula. 24, 26, 25, Minus 2. Karamihan. 25, yung mag-asawa, 25, 52. Ha? 25? Ay, pinaligtad Hindi, na. baliktad yung tingin ko kasi. Okay, alamin natin. Jericho, age reveal. Bakit? Ay! 29. Ah! Hala, mabalik. Ano? Ay! 25! Galing din Nanay Elena.
Pasok na kayo sa final round. Shireen, Shireen, thank you. Salamat sa iyo, Shireen. Sana nag-enjoy ka. Congrats, Mami! Hi! Baet! Po, ang ganda mo! Thank you! Sana ako din. Ikaw din mas maganda. Ate Mars, ito nga yung nag-viral niya na video. Panoorin po natin to, Dabber Cats. Patingin nga. Ayun na siya. Pala yun. Mari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman? Kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Bakit naman? O, di ba, ikaw ang pangalan mo ay Mango. At tapos? O, Mango ka, di ba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Di ba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala na bang ibang pangalan? Nakakaloka naman. May point ka dyan. Dapat kasi, ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan. O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana ng pangalan ay Charmaine. Ay, ang ganda no. O, Ay, sayang. ewan ko ba dyan? Ipanotaryo natin yan. Sana naman ay baguhin mo. Oo, Charmaine. Charmaine! Charmaine! Ikaw pala yun! Yes po, ako po yun. Paano mo naisip yun? Actually, di ko rin alam. Pero ako po talaga, pag may nakikita po akong isang bagay, ginagawa ko po ng buhay. So parang ayoko na boring po yung life natin. So ginagawa ko po siya, nagagawa po ako ng on-the-spot script. Tapos film na agad. So, Yun, okay na ba? hindi, anong naging thought process? Sa prutas. Paano mo naisip yun na, magbibideo nga ako at Prutas. ayoko ang pangalan na Orange? Actually, ano po talaga siya naisip ko na orange na yung kulay, orange pa yung pangalan. So, paano na, saan na siya dalahin? Diba? Kaya ang ginawa ko, gawan ko siya ng script, gawan ko siya ng story para maaliw din yung mga tao. At the same time, di ba po meron tayong pinagdadaanan ngayon, like, ang gulo-gulo na ng Pilipinas, saan na tayo talaga dalahin? Kaya gumawa talaga po ako ng content na magpapasaya po sa ating lahat. Pero bakit niyo po naisip na pangalanan yung Orange ng Charmaine? Oo nga, ba't Charmaine? Kasi, pag sinabi po kasing Charmaine, parang naghahalong sweet and sour. Alam niyo po, yun yung balance lang po yung kumbaga is sa life. May apelyido ba yung Charmaine? Si Charmaine. Yan. Ay, Kung wala, pwede naman Mendoza. Charmaine. Oo nga. Pero yung mga content mo po, parehong ganun lang? Or on the spot lang din po yun lahat. Wala pong script yun. Pag may naisip po akong content, lalagay po ako dyan ng stand, yung camera and all. Tapos minsan po, nag-iisang take lang ako eh. Ikaw, one take, yung si Charmaine, one take lang yun? Lahat po ng mga content ko, minsan nag-iisang take lang po ako. Tapos yung pagbato po ng lahat ng mga sinasabi ng kausap niya dun sa mismong content, on the spot lang din po yun lahat. Minsan kasi, Raisa, bukod dun sa video nakakatawa, yung mga comments online ang nakakatawa. Anong Totoo po. comment ang Totoo. tumatak sa'yo? Yun din po yung mga support po ng mga tao, nakakatawa din. Actually, yung pong ibang content, kinukuha ko din po minsan sa mga comments. At nag-reach out po sila sa akin na ganito ang gawin mo. Gawan ko daw ng script. Hindi nila alam. Nagawa ko na yun sa utak ko. Sige, i-shoot na natin yan. Nagpapatagal pa ba tayo? Magpasaya na agad. Ganun agad nasa utak ko. anong content po yun na kuha niya sa comments? Actually yung una po ay yung hugasan ko na to. Ako po talaga nakaisip na yun. Hugasan ko na to, tapos maghihintay po, tapos biglang sasagot si tita na, ay, wag mo na hugasan yan. Tapos bibitawan mo na agad. Bibitawan ko talaga at sabi ni tita eh. Mabilis ka usap. Tsaka Raisa, siya din yung magko-concert si Taylor Swift. Ayun! Siya din yun. Hello, si Taylor Si Swift to, ito. naki-online lang. Ayun, si Taylor Swift. Anyari kay Taylor Swift? Ay, ano po siya, kakatapos lang ng concert niya, pagod siya. Medyo that time. haggard na. Pagod na. Pasikreto lang to, ha? Pasikreto lang yung concert na yun. 270k likes. Ang dami niyang views, Raisa. Jericho, bakit naging Baet yung pangalan mo? Pag sinabi Baet. po kasi sa amin po kasi sa lugar namin, sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte, dito po kasi pag sinabi na pag di ka kilala, pwede kang tawagin na, uy, ganda, uy, gwapo. Sa amin po, instead of Totoy, Nene, Baet po. Ganun po yun. Uy, Baet, tulungan mo naman ako dito. Baet. Sa So, amin kasi- inangkin ko na Mabait po ka ba? siya. Mabait yun. Ayun po, aabangan natin yan. Hindi, mabait naman po ako, mabait ko. Ito pa, pati Langaw, may content na, ano naman po yan? Langaw na video na yan. Ay, on the Bago spot lang. lang din po yan eh. Parang nagandahan lang po ako sa pangalan ng Vanessa, pero hindi ko po siya inahalin tulad sa Langaw. Maganda po yung pangalan, so yun po naisip ko that time. Vanessa. Nakakaganda talaga siya. Kung bibigyan mo ng bagong pangalan si Raisa, Yan. anong nababagay na pangalan para sa kanya? I for Nicole. Ganyan ang Ay, yung ate ko, Nicole, na wag na. ate niya na yun eh. Princess Nicole. Nicole. Parang mas okay kung ganda na lang talaga. Ganda na lang.
At nandiyan naman na ganda na rin. Tawagin na natin ganda. Maganda. Ibalik mo naman sa akin. Bait! Ang bait mo talaga. Ayun lang. Meron ka na bang napundar, Jericho, sa inyo? Nakabili na po ako ng motor and ngayon po ay kung may extra kayo dyan, mag-ipon-ipon po tayo. Bibili po ako ng bahay. Gawa lang ng content. O, anong gusto mong sabihin sa mga followers mong Sa mga napapasaya followers, mo? excuse me. Sa mga followers ko po dyan, mga Dabber Cats po, lahat po ng mga followers ko dyan, hindi na po ako naki-online, naki-guest na po ako dito sa Ages Right. Ayun, ate, yung kanyang social media account. Bait. Ano ko lang po pala, isisingit ko lang po, kaka 1 million ko lang po kanina bago po ako pumunta dito. Thank you po, thank you po sa inyo lahat. Marami kang napapasayang Dabber Cats. Mga Dabber Cats, Jericho Baet. Thank you, Jericho. So ano na pangalan mo? Ganda na. Ganda na lang po. Ganda po. Sapat na po yun. Sorry, Vice Ganda. May Sorry po. pantapat na kami sa'yo. Super ganda po. Mami! Ito na! Mami, eto na. Good luck po sa inyo. Nandito na tayo sa Jackpot Round. Nay Elena, para sa inyong premyo dito sa Jackpot Round, narito ang ating mga party guests. Pili ka kung kanino manggagaling ang iyong premyo. Manggagaling kaya kay Ganda? Yun. Wow. Ganda. Kay Tash, kay Karen, Jose, Alan K, Wally. Isa pang ganda. May ganda. Ay, ganda Si talaga. dalawa po posing yung ganda. Dalawa nga. Wala. Dalawa ba? Okay. Nasa baba. Ganda one, ganda two. Ganda. Sorry, ganda too. Sorry, ganda two. Ganda one daw. Tignan natin, maganda ba ang premyo ni Nanay Elena? Maganda yan. Magbo-birthday. Ayaw naman, 25,000. 25. Ingatan niyo po yung 25,000 yun. Ariela na good luck. Okay, para sa Japan Round, eto na ang mga secret agents. Pasok. Ariela na, si Lydia po ay isang caregiver sa United Kingdom na nakapag-travel na rin sa iba't ibang bansa. Next! Si Hyla naman po ay isang businessman at hobby niya ang mag-tennis and basketball. At isang professional cha-cha dancer. Next! Si Ma'am Mercy naman po ay isang housewife na mahilig pagluto ang kanyang mga anak at apo. Hawak niya ang beats. Na Elena, dito sa Japan Round, kailangan mo lang hulaan kung sino ang bunsong kapatid ni Amelia. Yung ating PH 82 Challenger. Kapatid ni Amelia na 56 years old. Okay? Si Lydia kaya. Pagbasin niyo po, may pagkakababa. Aba, saka ito, marami na rin narating na mga... Traveler din siya po. Aba ka naman si Jaime. Jaime! Ay, ito. Ito. Medyo hawi. Ano, tama, magkamukha. Parang magkamukha. Ay, pwede rin si Mercy. Mercy. Oh, sino matanda sa kanila? Bunso dapat po si 56. 56 years old na kapatid ni Amelia. Sino sa tingin mo? Hula. Si Mercy. Si Mercy. Si Mercy. Sigurado ka? Sigurado na. Bakit? Oo nga. Ha? Magkahawig sila. Magkahawig. Pagkakahawig. Pwede. Oh. Sigurado ka na kay Mercy. Sigurado na. Okay, si Mercy daw. Ang bunsong kapatid ni Amelia na 56 years old. Alamin natin ang age ni Lydia. Lydia, age review. 56. 56. Oh, Ngunit, ay, sorry. subalit, datapwa. Teka, hinahanap natin, kapatid. Saan ka pupunta? Mami Lydia, dito tayo. Friend, yes. Hi, Mami Lydia. Hello. Kayo po, kamag-anak niyo po ba si Mami Amelia? Hindi po.
Hindi po, hindi po kayo magkakilala? Hindi. Ay, papakilala po namin kayo. Miss Mami, Amelia! Dito po tayo. Si Miss Lydia po, papakilala lang po namin kayo. Hello po, nice to meet Yan. you. Ayan, magkakilala na sila. Okay. Thank you po. Thank you po. Lydia. Thank you. Thank you. 56, no? Sayang. Eto na. Pinili mo si Mercy. Nandiyan pa si Jaime. Pwede ka pa magpalit kung gusto mo. Pagmasdan niyo pong maigi. Nay Elena for 25,000 pesos. Bunsong kapatid. Baka 56. hindi nyo masyado narinig. Bunsong kapatid. Kay Mercy na ako. Final lang, kay Mercy talaga. Sigurado na. Sigurado na. Final, Mercy. Final. Bunsong kapatid. Yes. Okay. Alamin muna natin ang age ni Mercy. Is the age right? Mercy, age reveal. Si Mercy ay 56. Ano? 63, Nay. Mas may edad pa kay Amelia eh. Si Amelia. Miss Mercy, magkamag-anak po ba kayo ni Miss Amelia? Opo. Ay, magkaano-ano po? Kapatid po. Kapatid din po. Pero pangalan po? Pangalawa ko, panganay siya, pangalawa ko. Ay, Ang hinahanap natin ay bunso. bunso. Ito pala si bunso Sir eh. Jaime. Cha-cha dancer. Thank you po, Miss Mercy. Salamat po. Hi po, Sir Jaime. Hello po. Sir Jaime na nagcha-cha-cha at basketball player 56. at tennis player. Yes po. Totoo pong bunso po kayong kapatid Yes po. ni Miss Amelia. Yes po. Kayo rin po ba nagta-travel tulad ni Miss Amelia? Yes, OFW din po ako. I was in Papua New Guinea for more than 30 years. And then travel for few countries and yeah. Ganun. Dito na po kayo for good sa Philippines. Yes, we retired during the pandemic. Ingat-ingat po sa Travel. mga travel ninyo, Sir Ingat Jaime. po. Thank you po, Sir Jaime. Sayang naman dapat nagpalit kayo. Oo nga, ilang beses na kayo tinanong ni Bossing. Pero Nay, tatanggapin sayang. naman kayo ng 5,000 pesos. Maraming salamat po. Thank you po. Congratulations po, Nay. At maraming salamat din po sa lahat ng secret agents na nakasama po natin today. More pa ang swerte at hulaan dito sa The Age is Right.